Ex-President Rodrigo Duterte, pinaratangan si Speaker of the House Martin Romualdez na nakikipagkontsaba sa mga komunista para daw sa kanyang ambisyon tumakbong presidente sa 2028. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago lang po kayo sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na ating i-upload. Balita po dito sa GMA News Online. Ex-President Duterte links Romualdez with Reds for 2028 polls. Speaker denies. Former President Rodrigo Duterte has accused the Speaker of the House of Representatives of conspiring with communists in the latter's plan to run for president. Gaano kaya katotoo itong binitawang mga pahayag ni ex-President Duterte na itong si Speaker of the House ay nakikipagsabwatan sa mga komunista para sa kanyang planong tumakbong presidente? Teka muna. Ganun ba talaga kalakas ang mga komunista para ipanalo si Speaker of the House Martin Romualdez sa susunod na eleksyon? Nakakalimutan yata natin na mas malakas ang puwersa ng taong bayan kesa sa mga komunista o dito sa mga akaliwang grupo. Sabi pa ni Duterte sa SMNI News Channel, bantayan nyo ang military pati polis. Kayong nakipagkonsabo, hindi ko kayo tinatakot, pero bantayan ninyo ang military pati polis. Ilan ang namatay at pinatay ninyo na polis pati militar? Sino kaya ang sinasabi ni ex-President Duterte na pinatay ninyo? Dahil sabi niya dito, ilan ang namatay at pinatay ninyo na polis pati militar? Sabi pa ni Duterte, yung mga gustong ibigay mo na ang bayan sa kanila and let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa inyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, huwag ka na. Ako na ang magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mo magpresidente? Duterte said, adding that he is not worried because the military is there. Ano kaya itong panibagong akusasyon ni ex-president? Ngayon naman kay Speaker Martin Romualdez, gaano po katotoo ito? Dahil meron nga pong naging balita a few days ago na nakipagkita si Speaker Romualdez sa mga makakaliwang grupo. Hudyat na po ba yun ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga makakaliwang grupo? Although hindi tayo dapat matakot dahil alam po natin ang kapangyarihan ng taong bayan. Kung ano man ang sinasabi nilang puwersa ng mga akaliwa, naniniwala po ako mas malakas ang puwersa ng taong bayan kaysa sa mga makakaliwang grupong yan. Although meron naman po kasi tayong kasabihan, kapag may usok, may apoy. So gaano kaya katotoo itong sinasabing ni ex-President Duterte na itong si Speaker Romualdez ay nakipagkontsaba na sa mga akaliwang grupo? At totoo ba na siya ay may ambisyon maging presidente sa 2028? Yan na nga ba ang sinasabi ko? Napakalayo pa ng 2028. Dadaan pa yung 2025 senatorial elections. Pero marami nang nakatuon ang isipan sa 2028. Pakiusap naman po naming taong bayan. Kailangan po trabaho muna para po sa kapakanan ng taong bayan. Huwag po muna yung mga pansariling agenda o yung mga pansariling ambisyon ang inyong isipin. Although ano naman ang sagot ni Speaker Romualdez dito sa mga pinapahayag ni ex-President Duterte? Sa statement po na inilabas ni Speaker Martin Romualdez, sabi po niya, I am grateful for the former president's engagement with the political discourse, and I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Marami pong problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. As Speaker of the House of Representatives, my priority is to promote unity and collaboration across all political lines. This is a time to put aside rumors and speculations about future elections
and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. So malamang ito yung sagot ni Speaker doon sa akusasyon ni ex-President Duterte. My priority is to promote unity and collaboration across all political lines. Kaya lang naman, tayo bilang mga mamamayan, alam kasi natin ang galawan ng mga makakaliwang grupo. Alam natin ang kanilang agenda, alam natin yung gusto nilang mangyari. Although siyempre dahil sila ay miyembro ng House of Representatives, trabaho ni Speaker Romualdez ang pagkaisahin at magkaroon ng collaboration ang lahat ng political lines dyan po sa House. Pero sa tingin nyo ba, sa totoo lang, magkakaroon ba talaga ng unity dyan sa House kung mayroon ibang mga grupo na iba ang kanilang tinutumbok, iba yung kanilang agenda? Ako bilang ordinaryong tagamasid sa nangyayari sa ating kapaligiran, nararamdaman ko at alam ko marami ang makikiisa sa akin na iba po talaga ang agenda ng mga makakaliwang grupo. Parang sila ay kunwari makikiisa. Kasi kung papansinin ninyo, masyado pong visible itong Makabayan Black. Araw-araw nasa balita sila. Araw-araw nagpaparamdam sila. They want their presence felt. Lahat ng issue sinasawsawan nila, trying to get the sympathy of the Filipino people. Akala ba nila hindi mararamdaman ng taong bayan kung ano talaga ang pakay nila? Kahit na anong pagpapabago pa ang gawin nila. Ekis na po sila sa taong bayan. At alam na po ang gagawin sa mga susunod na eleksyon if ever tumakbo ulit sila sa kanilang mga posisyon. Yan naman po siguro ang ipinupunto ni ex-President Duterte. Tungkol naman sa ambisyon ni Speaker Romualdez, ito po ang kanyang statement. Regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. Well, dapat naman kasi ganito. Ang layo pa ng 2028 eh. Apakadami pa pong pwedeng mangyari. So sana totoo itong sinasabi ni Speaker na ang kanyang focus ay nasa present, nasa ngayon ng mga responsibilidad. At wala pa dun sa napakalayo pang presidential elections. Although parang pasasalamat ni Speaker kay ex-President, I also wish to acknowledge the valuable contributions of our former President, Rodrigo Roa Duterte, and hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. So siguro kahit na marami pa ang nata-turn off ngayon sa mga ipinapahayag ni ex-President Duterte, sa palagay ko lang po, may punto pa rin siya. So hindi po tayo dapat magpakampante at susuriin din natin, intindihin natin mabuti ang mga sinasabi ni ex-President Duterte para tayo po ay hindi na lang basta magulat. Baka bigla na lang tayong gulantangin na meron na palang mga pangyayari o kaganapan na hindi natin nalaman dahil tayo ay natutulog sa pansitan. Pero alam nyo, para sa akin, what is amusing dito sa mundo ng politika, yung sinasabing no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Alam nyo ba na ito palang si ex-President Duterte ay dating handang i-endorso si Speaker Romualdez kung nagkataong tumakbo ito bilang Vice President noong 2022? Ito po may nakita akong post sa ABS-CBN News. Siguro ito mga more than a year ago. Sabi po dito, President Rodrigo Duterte will endorse later Representative Martin Romualdez for Vice President in the 2022 elections should the latter decide to run for the post, Malacanang said. Presidential spokesperson Salvador Panelo confirmed Duterte's support for Romualdez in the 2022 national elections. He, pertaining to Romualdez, is a good person. If he wants it, then I will endorse, Duterte told the Daily Tribune in an exclusive interview. So dito, makikita natin
na parang close naman sila nung araw na handang i-endorso ni ex-president si later Representative Martin Romualdez kung sakaling ito daw ay gustong tumakbo bilang vice-presidente. So, ano nangyari ngayon? Bakit ngayon binabakbakan na ni ex-president Duterte si Speaker Martin Romualdez? So, paano na yan? Dahil sa ganyan mga kaganapan, wala na talaga ang unity? Dahil si VP Sara ay tatay si ex-president Duterte. Eh ngayon galit si Duterte kay Romualdez, kaya sinasabi nila na wala ng unity. Pero ang sabi naman po ni Speaker Romualdez, pinaggigiitan pa rin po niya na unity remains intact. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez insisted that the Unity Alliance may have differences, but its members always work together. Pressed on the perceived rift within the political alliance during a media interview, Speaker Romualdez, who is the president of the Lakas Christian Muslim Democrats, said, "It is still a unity. We always work together." The president always wants us to work together, not just in Congress with the executive, but as a country. So we will always strive for that. There will always be differences, but we will always work toward resolving those differences for the service of the Filipino people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service of the Filipino. So, galing po kay Speaker, intact pa rin po ang unity. At saka tama naman din ang sinasabi niya, there will always be differences. Kahit na nga sa pamilya lang sa mga magkakaibigan, sa mga workplace, kahit magkakasama kayo, nagkakaroon pa rin po ng differences. But it does not necessarily mean na porke meron kayong differences, ay watak-watak na kayo. Hindi po ba sa mga magkakaibigan, hindi naman lahat ay pare-pareho ng paniniwala, hindi lahat ay pare-pareho ng opinyon, but they still remain as friends. So ganito rin po dito sa politika. There will always be differences, pero ang importante po doon, they will work together para makahanap ng mga solusyon sa problema ng bayan. At sa idwaan po ni ex-president Duterte sa kani Speaker Romualdez, Speaker Martin Romualdez remains hopeful that his relationship with former President Rodrigo Duterte and his daughter Vice President Sara Duterte will improve despite their political differences. So, ito po ang magpapatunay na talaga pong may rift sa pagitan ni Speaker Martin Romualdez, ni ex-President Duterte, at ni VP Sara. Yan po ang pronouncement ni Romualdez sa kanyang 60th birthday, pero kanya rin in-express ang kanyang pasasalamat kay Vice President, who is also Secretary of the Department of Education, for respecting the House's decision to realign her confidential funds. I believe that is the right decision. We hail VP Sara's decision. Nung tinanong po si Speaker kung magkakaroon ng improvement ang kanyang relasyon with the Dutertes, ang sabi po niya, always, always, I am very hopeful. We always work together. It is still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. So kapag nakakarinig naman po tayo ng ganitong mga pahayag na intact pa din daw ang unity, na sana magkaayos pa rin sila ng mga Duterte, at kahit may mga differences sila, they still have a common goal, at yan po ay paunlarin ang bansang Pilipinas. Sana naman po, dahil alam nyo, nakakapagod din pakinggan itong mga opisyal natin na puro bangayan na lang. Walang katapusang bangayan. Samantala, ang gusto lang po natin ay ang mga namumuno na ginagawa ang trabaho nila hanggat maaari, walang siraan, at para ipakita sa taong bayan na ang unity na ibinoto ng mayorya ng Pilipino ay solid pa rin. O minsan, nakakaramdam tayo ng ano ba to? Plastika na lang ba? Pag nagbibigay sila ng statement, parang wala naman nangyari, na lahat ay magiging maayos, pero pag kanya-kanya na sila, kung ano-ano naman na ang mga lumalabas na mga pahayag galing sa kanila. Kapag ganyan po ang nangyayari, yan ang mga hinihintay na mga kalaban ng unity.
ang makakita sila, makarinig sila na kahit na maliit na away o yung sinasabing lamat at palalakihin na nila para iparating sa buong Pilipinas na wala na ang unity. Hindi ba sa panahong ito, sa dami ng problemang kinakaharap natin, hindi po kakayanin ni President Bongbong Marcos mag-isa na itaguyod ang buong Pilipinas. Dapat po lahat ng sektor ng gobyerno will work together. Isang tabi nyo muna ang inyong mga differences, ang inyong awayan, ang inyong mga bangayan. Kalimutan po muna natin ang 2028 dahil napakalayo pa po nun. 5 taon pa po ang bubunuin natin bago tayo umabot ng 2028. Sana po ang pakiusap namin, imbis na guluhin nyo ang aming isipan at magkaroon kami ng pagdududa sa ating mga government officials, bigyan nyo naman po kami ng assurance that everything, despite all the differences, will be all right. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga kaganapang ito? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.